Umaga pa rin. Magandang umaga po sa Kanda. Medyo dito na tayo sa init. Sarap na sa aircon. Good morning sa inyo. At ito ang ating minamahal na mayor. At si Ninyang, aking inaanak forever. Ayun naman. Naggaling po ako sa Santa Rosa. Namigay rin ng AIX na tumipo sa 1,000 estudyante. Ganun din dito sa San Leonardo. Ang problema kasi, dapat dumating ako ng September. Ang nangyari, pinagbabawalan ng COMELEC. At sabi ko, mabuti ng mag-ingat para hindi mahalo na ng politika. Dahil barangay election noon, bawal pa mag-iikot. So, eto nga, pag nain dyan, may multa. Daw dito eh. Kaya may multa. Nadagdagan ng 3 million ulit. At happy-happy naman ako na sa wakas nakapuntara ako dito sa dalawang bayan. At sa totoo lang, nag-copy class muna ako. Absent muna ako sa Senado ngayong umaga, mamaya na lang sa session. Muslim lang para makaabot. Pero malaking bagay ito dahil alam naman natin, nahihirapan rin mga estudyante natin bulo ng presyo, ng pamasahe, ng gadgets, ng devices, ng pagkain, lahat-lahat talaga ay tumataas ang presyo. Kaya sana kahit pa paano makatulong to, lalo na sa mga mag-graduate na patapos na rin kasi ang taon eh. So, tulong na lang para lahat ng anak natin ay makapagtapos kahit paano. So, ito nga, maraming salamat. Siha is always number 1 sa ating taniman, sa lahat ng ating problema sa bukid. Kaya tinitignan ko nga ng maigi kung gusto niyo yung irigasyon, at least nakaraos naman tayo ng anihan. Ayan, so maayos naman at yung presyo na makaastas ng kaunti. Pero kung paano dadami ang ating tanim na walang tubig, ang baba-baba na ng pagtabangan at ang iba pang mga imbakan ng tubig. Hindi talaga. Good morning po, Senadora. Ang tanong ko po, kasi po ngayon nationwide po na suspended yung face-to-face classes synchronous at distant learning. Dahil na rin po sa sobrang init ng panahon at po transport strike, ano po masasabi natin dito sa decision na ito? Well, at talagang sang-ayon tayo dyan, agree tayo kasi baka magkasakit pa yung mga bata at saka baka madali pa yung mga teacher. Lahat hirap talaga dito sa init na to. Mag-ingat ang ating mga lola at lolo, mga seniors. Siyempre, maraming nahi-heat stroke, nadi-dehydrate, at tuluyan nakakaproblema. Kaya ingat muna, pagkasagsagan ng init, magtago muna kahit ilang oras at sana yung ating RHU at PHW sana kompleto rin sila. In the meantime, 2-3 araw lang naman yung transport strike, mananatili pa rin problema yung heat index. Kaya natutuwa naman ako na kahit paano, sanay na rin tayo sa tinatawag na distance learning o hybrid learning para sa ating mga anak, tuloy-tuloy ang pag-aaral. At yun, yung ating mga eskwelahan, mahirap naman mag-aircon, hindi nga ma-repair, papa-aircon pa. So sa palagay ko, wala tayong magawa, kundi para-paraan na i-cross-ventilate yung ating mga classroom, kung paano magkaroon ng mga ventilador, para mag-ingat lamang. At yung sinasabi nilang asynchronous, ibig sabihin, marami ng LGU na nagdeklara yung mga eskwela magbubukas ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 para makaiwas ng kaunti sa init. Magandang araw po, Senator Aimee. Sabi po ng Pag-asa ay tatagal pa until mid-May ang mainit na panahon. Sa inyo pong mga rekomendasyon, ano po kaya ang nararapat natin gawin? Kasi magpapatuloy ang pag-init, mahihirapan tayo sa tubig para sa ating mga palayan at iba pang mga pananim. Yes, ngayon pa lang sa Maynila, sa Metro Manila, pulang-pulang na yung tubig. Nakakaroon na ng grota. Yung may mga araw sa San Juan, halimbawa, wala ng tubig talaga. I-schedule na pati yung mga brownout. Kaya magtipid tayo sa tubig. Alam natin na hindi naman kinakailangan na gamitin yung tubig na napakalinis. Pwede naman yung upcycled, recycled water. Kung pinaghugasan lang ng plato, pinagiguan, pwede pa rin pagdilig eh. Hindi naman kailangan
tubig na malinis, basta wala namang chemicals. Tapos, ang palagay ko, talagang ngayon pa lamang, linisin na at isaayos yung mga imbakan ng tubig, yung sweep, yung mga SFR, marami ka nakikita pag naka-helicopter, ang dae-dae, pero mga sira-sira na katulad sa Ilocos. Hinukay ng DA yan noon, hindi naman na-maintain. Ayusin natin yung small irrigation, small water impounding, SFR, lahat yan ayusin natin. Baka sakali, kung medyo bawas yung kinita sa nakaraang ani, baka makahabol sa La Nina ng kaunti. Pero mababaha tayo pag wala rin pupuntahan yung tubig. Kaya ngayon pa lamang, ayusin na natin yan para may mapaglagyan na papupuntahan yung tubig. At syempre, matututo tayo ng mga bagong teknolohiya, no? Lalo dito sa Nueva Ecija, yung bagong technology sa rice farming. Nasanay kasi tayo na parang lubog sa tubig mga bukid natin. Hindi naman kinakailangan gano'n lagi. Kailangan lang talaga yung AWD, halimbawa, alternate wet and dry. Binibiro ko nga yung mga magsasaka namin sa Ilocos, nakaswero na yung palay namin. Halos may maliit na kabayan na nakatutok sa bawat isa na tinanim, tapos patak-patak na lang ng tubig ang nilalagay. Wala na talagang linulubog kasi wala ng tubig. So, yung alternate wet and dry, yung AWD, malaking bagay yun sa pagtitipid sa tubig. At magdidilig lamang pag kinailangan yung bago mamulaklak at saka bago mabuntis yung palay, saka mo lang talaga lalagyan ng tubig. At ganun din, yung mulching sa gulay naman, nasanay na rin tayo magtakip kasi napakainit, nasusunog lahat. At yung crop rotation at iba pang mga ginagamit natin. Hinihingi ko rin sa DA, matagal ko na sinasabi sa kanila, sana yung medyo drought resistant varieties ng bigas. Meron na kasi na-develop ng field rice at iri na matibay-tibay sa tagtuyot at ang tawag nito, yung short duration, short maturation, hindi na yung buong 90 days. Pero wala pa silang pinamimigay yung dati pa rin ang pinamimigay. Alam ko, marami yan So, eto ang napakadami natin dapat gawin dahil nagulat naman tayo sa tindi nitong sinasabing El Nino. Thank you.